Isa na namang action-packed astig Tagalog film recap ang mapapanood nyo ngayong araw mga Juan. Ito ay ang pelikulang Siso 1 na napalabas sa taong 2022. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa simula ay pinapaliwanag na ang Siso ay isang Finnish na kataga na hindi may translate. Ang ibig sabihin nito ay isang puting kamaong anyo ng katapangan at di mailarawang determinasyon. Mahahayag mismo ang Siso kapag nawala na ang lahat ng pag-asa. Noong 1944, nang malapit nang matapos ang World War II ay nagkaroon ng kapayapaang kasunduan ang Finland at Soviet Union, kung saan ay dapat na itigil na ng Finland ang pakikipag-alyansa sa mga Nazi at paalisin ang mga ito sa Lapland. Subalit bilang paghiganti ay winasak ng mga Nazi sa Lapland ang lahat ng mga bayan, mga kalsada at tulay. Pero ang Finnish gold miner na si Atami Korpi ay napagdesisyonang lumisan sa gera at manatili sa Lapland kasama ang aso niya habang naghahanap ng mga ginto sa isang ilog. Sa paglipas ng maraming araw ay masugid na naghukay si Atami ng maraming beses sa mga kalupaan ng Lapland upang magmina ng mga ginto. Madalas na nakikita ni Atami sa himpapawid ang mga military plane na sumasabak sa gera pero wala na siyang interes rito. Isang araw ay nakahukay si Atami ng malaking deposito ng ginto na labis na kinagulat ng lalaki at tila di niya mapaniwalaan ang nakita. Pagsapit ng gabi ay agad na winasak ni Atami sa mga maliliit na piraso o sa mga gold nuggets ang mga gintong nahukay niya. Kinaumagahan ay naligo si Atami sa ilog at makikita ang mga malalaking peklat niya sa katawan. Pagkatapos ay kinarga ni Atami sa kabayo niya ang mga gold nuggets at kasama ang aso ay sinimulan ng lalaki na magtungo sa pinakamalapit na bayan. Ilang saglit ay nakasalubong ni Atami sa kalsada ang isang platon ng mga Nazi soldier na pinangungunahan ni Lieutenant Heldorf at ng kanang kamay niyang si Wolf. Makikitang may bihag na mga babaeng Finnish ang mga Nazi at nang babarilin ni Wolf si Atami ay pinigilan siya ni Lieutenant Heldorf dahil masasawi rin ang lalaki sa pupuntahan niyang lugar. Sa patuloy na pangangabayo ni Atami ay nakakita siya ng mga Finnish na nakabitay sa mga poste hanggang sa naharang ang lalaki ng isa pang grupo ng mga Nazi soldier. Labis na natuwa naman ang mga sundalo na makita ang mga ginto ni Atami sa kabayo at plano na siyang tapusin ang mga ito. Pero mabilis na sinaksak ni Atami sa ulo ang isang Nazi at magaling na nakipagsagupaan siya sa mga kalaban hanggang sa magawa niyang matapos ang bawat isa sa kanila. Ngunit narinig ni Lieutenant Heldorf ang mga putok ng baril sa di kalayuan at nagmadaling pinuntahan nila ang lugar. Pagkatapos ay nakita ni Heldorf ang isang piraso ng ginto sa isang nasawing sundalo. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kalaunan nang nakalapit sina Heldorf kay Atami ay agad na inatake nila ito mula sa tangke at gamit ang machine gun nila. Subalit biglang napadaan si Atami sa isang minefield at sumabog ang kabayo niya sa pagtapak sa isang nakatagong bomba sa kalsada. Labis na nalungkot si Atami sa pagkamatay ng kabayo niya at habang lumalapit sa kanya sina Heldorf ay hinayaan ng mga ito ang lalaki na ibalik sa bag ang mga nahulog na gold nuggets. Pero palihim na dumampot si Atami ng isang bato at mabilis na hinagis niya ito sa isang landmine. Dahil sa kapal ng usok sa paligid ay hindi makita ni Heldorf si Atami at inatasan ng kapitan ng isang sundalo na lumapit sa lalaki pero hinagisan niya ito ng bomba. Inatasan naman ni Heldorf ang dalawang sundalo na sabay na tumakbo sa minefield ngunit nasawi ang mga ito nang dahil sa mga nakatanim na bomba sa daan.
Pagkatapos ay nakita ni Heldorf ang military tag ni Atami sa kalsada habang ang lalaki ay nagmamadaling tumakbo palayo sa mga Nazi. Ilang saglit ay sinabihan ng kapitan si Wolf na pumili ng dalawang babaeng bihag na papaunahin nila sa pag-abante upang makasigurado na hindi sila masasawi mula sa mga landmine. Maya-maya ay nakatanggap si Wolf ng utos mula sa general nila na umalis na ng Lapland, dahil ang nagmamay-ari ng military tag ay si Atami Korpi na dating Finnish commando at ang pinakakinakatakutan sa military unit nila. Nakapatay na si Atami ng 300 Red Army soldier ng Russia noong Winter War at binansagan nila siyang Koshai o Immortal. Kaya't napakamapanganib para sa kanila na makaengkwentro uli ang lalaking ito. Tumanggi naman si Heldorf na umalis ng Lapland sapagkat bibitayin din silang lahat pagbalik nila ng base dahil natalo sila sa gera. Ang tanging pag-asa nilang makatakas ng Lapland ay ang mga ginto ni Atami. Samantala si Atami ay nakakita ng isang sirang truck na may nakasakay na patay na sundalo at umupo siya sa tabi upang gamutin ang mga tama niya ng baril sa katawan. Hindi nagtagal nang papalapit sa lugar ang platoon ni Lieutenant Heldorf ay nagtago si Atami sa ilalim ng sasakyan at palihim na kumapit siya sa ilalim ng truck ng mga kalaban. Upang hindi maamoy si Atami ng mga aso ni Heldorf ay binutas ng lalaki ang gas tank ng truck at sinoboy ito sa katawan niya. Ilang saglit ay napansin ng mga Nazi ang pagtagas ng gas sa truck at pagtakbo ni Atami ay nabaril siya ni Wolf sa paa. Pinasugod ni Heldorf kay Atami ang isang aso nila pero sinunog ng bida ang sarili upang hindi makalapit sa kanya ang aso at agad na tumalon siya sa kalapit na ilog. Pagkatapos ay inatasan ng lieutenant ang isang sundalo na atakihin si Atami sa ilalim ng tubig pero magaling na natapos niya ang kalaban at hinigop ang hangin nito. Nang isa na lang ang sundalong natira sa bangka ay sinabihan ito ni Atami na sumagwan papunta sa kabilang pangpang at inatasan ni Heldorf na barilin ang sundalo dahil sa paglayo nito. Pagdating sa pangpang ay nagmadaling ginamit ni Atami ang labi ng sundalo bilang pananggalang mula sa mga bala ni Wolf hanggang sa makalayo siya ng lugar. Subalit nakita ng lieutenant sa daan ang aso ni Atami. Pagsapit ng gabi ay laking gulat ni Atami na makitang nawasak at nasunog na ng mga Nazi ang buong bayan. Naisipan ni Atami na magpahinga sa isang wasak na gas station at kalaunan ay nahanap siya roon ng aso niya. Ngunit paghagis ni Atami sa dinamite na nakakabit sa aso ay bigla itong sumabog at nawalan siya ng malay. Maya-maya ay habang nanghihina si Atami ay binitay siya ni Wolf sa poste ng gas station at nang inakala nilang patay na ang lalaki ay tinanggal ni Heldorf ang mga sombrero nila bilang pagbigay galang sa kanya. Matapos makuha ng mga Nazi ang mga ginto ni Atami ay umalis na sila ng lugar pero buhay pa pala ang bida at sinaksak niya ang sugat sa isang bakal upang hindi masawi sa tali ngunit nawalan siya ng malay. Kinaumagahan ng napadaan ang isang Nazi military plane ay bahagyang nasira ang poste at sinubukan ng mga piloto na kumuha ng gas sa istasyon. Ilang saglit ay nakita ng mga Nazi na bumagsak si Atami mula sa poste at habang naghahanap ng gas ang isa ay napansin ng isa na buhay ang lalaki. Pero bago mabaril si Atami ng piloto ay mabilis na napatumba niya ito at paglapit ng isa pa ay agad na pinalo niya ang kalaban ng bato sa ulo. Pagkatapos ay ginamot ni Atami ang mga panibagong sugat niya sa katawan. Maya-maya ay habang papuntang Norway sina Captain Heldorf ay napansin ng grupo ang isang nag-crash na Nazi military plane na nakaharang sa daan nila. Pero nakita ni Wolf sa eroplano ang patay na piloto na nakatali ang leeg gamit ang tali na ginamit niya kay Atami. Nagmadaling sinabihan ni Heldorf ang platoon na magpatuloy sa pag-abante pero ang isang bihag nilang si Aino ay pinagtawanan ng mga sundalo. Pinaliwanag ni Aino sa dalawang Nazi na si Atami ay nabansagang siso dahil sa dami ng mga kalaban na napaslang nito at kahit mapabagsak ay hindi siya sumusuko at patuloy na lumalaban. Kalaunan ay biglang binaril ni Atami ang isang Nazi at ang isa ay hinulog niya sa truck upang masagasaan ang tangke ni Captain Heldorf. Pagkatapos ay pinasok ni Atami ang truck upang bigyan ng mga baril ang mga babaeng bihag. Hindi nagtagal ay umakyat si Atami sa bubong ng truck upang tapusin ang sundalong driver at pinagmaneho niya roon si Aino. Tinapat naman ni Aino ang truck sa isa pang truck ng mga Nazi at kasama ang iba pang babae ay pinagbabaril nila ang lahat ng mga kalaban sa truck. Maya-maya ay inakyat ni Atami ang tangke at sinimulan niyang wasakin ang pinto ng sasakyan. Ngunit biglang pinahinto ng driver ang tangke na kinahulog ni Atami pero mabilis na umikot siya sa likod ng sasakyan upang maatake niya si Wolf. Galit na kinalaban ni Atami ang Nazi hanggang sa mahulog sila mula sa tangke at nagawang magulpi ng lalaki ang sundalo gamit ang pickaxe niya. Nang lumapit sa kanila ang dalawa pang Nazi ay agad na bumaba ng sasakyan ang mga ito nang dahil sa labis na takot kay Atami. Iniwanan naman ni Atami sa lugar si Wolf at lumapit sa sundalo ang 6 na armadong babae upang maghiganti sa kanya.
Maya-maya ay nakipagkita sina Heldorf sa kinontak niyang piloto na tutulong sa kanilang makatakas ng Lapland, ngunit tinapos ng lieutenant ang huling tauhan niya bago sumakay ng eroplano. Hindi nagtagal ay nakalapit si Atami sa eroplano ni Heldorf at pinagbabaril niya ang dalawa mula sa aircraft hanggang sa nagtamo ng matinding tama ang piloto. Pagkatapos ay kumapit si Atami sa eroplano gamit ang pickaxe niya bago makalipad palayo ang aircraft. Kalaunan ay winasak ni Atami ang sahig ng eroplano upang makapasok sa loob at galit na inatake niya si Lieutenant Heldorf. Ngunit dahil sa panghihina ng katawan ni Atami ay nagagawa siyang magulpi ng lieutenant kahit pa binuhos na ng bida ang buong lakas niya. Kumuha naman si Heldorf ng isang strap ng eroplano at galit na pinaghampas niya ito kay Atami. Pero mabilis na kinabit ni Atami ang strap sa bomba ng eroplano at hinulog niya si Heldorf mula sa aircraft na kinamatay ng kalaban. Subalit napansin ni Atami na ibabagsak ang eroplano ng sugatang piloto at wala siyang mahanap na parachute roon. Agad na tinali ni Atami ang katawan niya bago malakas na mag-crash ang aircraft sa isang malawak na putikan. Ilang saglit ay makikitang nakasurvive si Atami mula sa pag-crash ng eroplano at dala ang mga ginto niya ay umalis siya ng lugar. Sa kasalukuyang iyon ay habang bihag ni Aino si Wolf sakay ng tangke ng mga Nazi ay humingi sila ng tulong sa mga Finnish soldier. Maya-maya ay nakarating si Atami sa syudad ng Helsinki na nagtamo ng matinding pinsala mula sa gera. Kalaunan ay pumasok ang bida sa isang malaking bangko at nilatag niya sa table ng bank teller ang mga namina niyang ginto. Sa wakas ay nagsalita si Atami sa pelikula upang sabihin sa teller na nais niyang ipalit ang mga ginto sa malalaking perang papel upang hindi siya mahirapan na dalhin ang mga ito. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.